kami po ay andirito ngayon. Ako po, tawagin niyo po akong Jake mula sa BCDA. Kami po ay malugod na magbigay ng update sa ating ginagawa para sa proyekto na Pax Silica. Ito po ay bahagi po ito ng Luzon Economic Corridor na project. So, meron po akong inihandang presentation at para sa pagbibigay po ng update po sa mga ginagawa ng BCDA po, no, sa ilalim po ng guidance ng ating national government sa napakahalagang proyekto na nakikita namin to. Excited po kami sa project na ito. Okay, next slide po. So makikita po ninyo na ang Pax Silica po na ito ay ecosystem po ng mga industries. No, ito po yung mga high-tech industries na gusto nating dalhin dito sa Pilipinas. Ano po? At ito po ay ang layunin natin dahil alam po natin napakadaming talento magagaling dito sa ating bansa ay maging brain gain tayo ngayon imbes na brain drain, no po? Kasi nakikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development? Okay? At ang maaari po nating ilipat sa next slide po para ma-share din po namin sa inyo. Ito po ang Pax Silica po ay nung unang sumali po tayo dito nung mga Abril po ay less than 15 pa lang. Pero sa kasalukuyan po ay more than 30 countries na po, no, ang sumali dito. Ang dami pong gustong sumali po dito dahil ito po ay pagpupul ng resources, ng talento, ng mga advantages ng mga member countries para makabuo nitong mga industries na ito. Na kailangan natin, kagaya ng Pilipinas, na meron din naman ma-share dahil mayaman tayo sa resources at ganoon din po sa local talent. Okay? Next. At nakikita rin natin dito dahil sa inisyatibo po ito ng national government ng ating Pangulo, ito po ay magbibigay ngayon ng framework ng stability and predictability para sa ating mga mamumuhunan. Kasi bubuin natin to na magiging compliant ito sa lahat ng mga regulation, international laws, at maging mga yung tinatawag po natin mga ESG goals on environment, sustainability, and governance. Okay po? Susunod po. At ito po ay, ang magpapangyari dito ay imbes na pinapadala natin sa abroad yung ating mga raw materials, kagaya po ng nickel, copper, na napakahalagang component po to. Halimbawa po, tayo lahat dito, mayroong mga cellphone, di ho ba? So, ito po ay ang mga in-export nating mga minerals na ito ay component po ng mga equipment na ito sa robotics, hospital equipment, po. So, mayaman po tayo sa ganyang mga resources. So, ang gusto natin ay dito na ma-process, no, at source, at sa Pax Silica site po ay dun lalo siyang i-create into final products and then i-export natin. So magkakaroon ito ng high value chain contribution sa ating ekonomiya. Okay, next. Ang location po nito ay sa New Clark City, na po, sa bahagi po to ng 9,450 New Clark City, at alam na naman po ninyo, nababanggit na ito ay mag-occupy ng 1,600 hectares na po. Okay? At ang lugar po na yan ay na-designate na yan bilang industrial area. Na po. Matagal na siyang designated as industrial area at nakagawa na tayo rin dyan ng mga infrastruktura. Kagaya po ng kalsada na ang mismong ating Pangulo ay nabisita na niya at mga utilities, no? Underground utilities. Okay? Next po. Ito po yung mga, ang location po nito ay nasa norte po siya ng Clark International Airport. Siguro po marami sa inyo ang naka-experience na ng magandang pasilidad po natin sa Clark na iyon. At ito po ang mga industries
na gusto nating ma-attract. Ano po, at hindi lang kasi ang lumalabas po parang data center, no? Hindi lang po. Ito po more on manufacturing, no? Ang gusto natin, no? At clean industries. Yun po ang gusto natin para sa proyektong ito. Okay, next. At ito po, no, inisa-isa na po namin, no. Ito na po yung mga gusto naming industries, no. Pwede naman pong mangarap, no. Pero kasi gusto natin itong mga high value chain na industries, lalo na po, halimbawa, sa research and development, nasa mga advanced economies na yan. Pero gusto natin, dito rin magtayo sila ng R&D. Bago pa lang magawa yung produkto, ay pinag-aralan na dito. At makakatiyak tayo na merong susuportang local talent para magawa yan. No? At andyan po, no? Hindi lang po industries. Gusto natin na yung mga magtatrabahong Pilipino doon ay magkakaroon sila ng maayos na community. So gagawa rin tayo ng mga pabahay, mga mixed use, na balanse, no po. Kasi meron kaming master plan na ginawa. At yan po ay balanced development, sustainable development po yan. Okay, next. Yan po, no? Meron na po tayo kasi sa Clark na dalawang malaking multinational companies. Ito po yung Texas Instrument at yung SMK na gumagawa rin po ng bahagi ng cellphone. Ito po, itong brand ko na to. Ito po yung pinanggagalingan din nila doon. Ano po, so, ito po, nag-employ na po yan ng mga libu-libong engineers, po, mga highly skilled na mga talent. At bahagi sila ng mga major exporters natin. In fact, nakakatuwa po na last year, I think, yung semiconductor industries natin was able to export more than $49 billion. No, which is more than 50% of the total exports. And the target of the national government is to further bring it to more than $110 billion by 2030. Malapit na po yun. Ngayon, ano ang makakatulong? Ito pong ganitong mga industriya. Ito ang gusto nating ligawan pa, pumunta dun sa lugar na inaalok natin na maging bahagi ng Pax Silica. Okay? Tingnan po natin yung susunod na slide po. Ngayon, gusto ko pong i-discuss po, no? Sana po mangyari po to dahil ito po ang potential ng project na ito. No? Una po namin papakita sa inyo po ito. Tama po, ang lumalabas, meron po itong 1,620 hectares. In fact, ang gusto po sana nila mas marami pa, mas malaki pa. Pero dahil gusto natin responsible and sustainable development, iyan lang po ang nakalaan sa industrial development. Yung iba po for open space, urban farming, and iba pang development na makakadagdag sa well-being ng mga titira doon o magtatrabaho. Ang nakikita nating initial development, kagaya po ng ginagawang mga proyekto ng DCDA sa New Clark City, sa Bonifacio Global City, yung Subic Clark Expressway, ay ginagawa rin natin to ng tamang plano and by phase. So nakikita natin, ang unang requirement dito, kailangan muna magawa dito yung mga internal infrastructure. So mga $10 billion po ang kailangan dyan. At nakikita natin na yan ay investment na ibibigay ng mga gustong mamuhunan mula sa mga member countries ng Pax Silica. But at full development, nakikita natin, yan ang potential, $40 to $70 billion na po. Inaral na po namin yan at yan po ay base sa siyensya, hindi po yan pangamba na haka-haka, kundi yun po ay based on science. So, ang nakikita nating employment to be generated ay mga 130,000, 290,000 jobs, high-quality jobs. Ngayon po sa Clark, mayroon lang mahigit 150,000 workers. So, ito po ang pwede nating idagdag doon. Ano po? At maging sa Subic, ang Subic naman po na magiging kabahagi rin namin ng proyektong ito kasi sila magiging logistics partner namin ay meron silang 170,000 workers. Pwede pong ibalik po muna natin ulit yan. Yung indirect jobs naman po, ito yung mga development, yung ecosystem, no? Yung mga suppliers, ito po yung mga pwedeng tirhan, yung mga opisina, yung mga commercial, ito po ang potential na pwede nating ma-create na trabaho. At yan po ay based on, ano rin po yan, industry practice. Yung sinatawag po nating multiplier effect. Alam po natin yan, no? O yung domino effect sa ekonomiya.
Kami po sa BCDA, ang tinatanya po namin dito kung magkakaroon po tayo ng arrangement sa magiging lessee, no? O kung magiging lease agreement, commercial agreement to ay mga 60 billion po. Pero ang mas malaki po dito ay yung economic benefits. Yung pong pwedeng mapakinabangan o makuha, ma-generate ng national government at ng mga local government units na andoroon. No, nakikita po ninyo yan, no, nasa 68 to 75 billion. Ito po yung mga tax na pwedeng i-contribute ng mga nagtatrabaho base sa mga workers na yon. Now, and then we put it in a conservative level para hindi naman masyado mataas yung expectation, para kaya namin i-deliver. And then, but including yung mga other shares, pwede pa kong umabot yan up to 180 billion pesos. Yung pong export potential ng lahat kasi targeted na po Targeted na yung mga industries na gusto natin doon. Ngayon po may kinakausap na kami pero under NDA pa kami. Pero ito yung mga type na industries na kagaya na pinakita ko kanina, yung Texas Instrument, yung Samsung na nasa Clark. Ganung level ho ay pwedeng makapagbigay ng up to 200 billion peso export potential. Ang kagandahan nito, mas mataas na ang semicon export natin kesa sa OFWs, no? Remittance. So, ang ibig sabihin nito ay mas maraming talento locally ang naano po natin na i-utilize para makatulong sa ating proyektong ito. Okay, next po. Ito po, no, kagaya po ng standard practice po ito ng BCDA to make sure that when we do development, we start with a good plan and consultation to all stakeholders. No? Kami po, nakikinig kami dyan. At ang isa po naming pinaka binibigyan ng importansya ay compliance on environment. No po, makikita po ninyo dyan, bagaman 1,600 hectares po yun. Pero under our master plan, kailangan at least 40% ay open space. So, hindi rin naman nila lahat magagamit yon. Kung hindi, ang iba ay magiging parke, po, open space, kasi yan ang gusto ng mga workers ngayon, no? To increase productivity. At ayan po, magkakaroon tayo ng sustainable water management po dyan. Pwede ko rin i-explain ko po mamaya. At itong ating clean and green energy. In fact, kagaya po ng nabanggit ko kanina, yung ang mga member countries po ng PAC-SILICA, sila rin ay advocate po ng strong on UN, yung pong environmental sustainability and governance goals. Kahit sila mismo, check nila kung ang Pilipinas, ang proyekto ay compliant. Magiging compliant sa ganitong mga requirements din nila, no? Sila rin ang unang titingin, ang project ba nito ay magko-comply sa ganyang striktong environmental regulation. At sinisiguro natin, no, na magko-comply tayo dyan. Next. Ito po, no, recently po, ako marami na rin pong nagtatanong nito. Sabi, ang PAC-SILICA project ay baka ubusin ng tubig, no, because of the data centers na ilalagay. Well, unang-una po, kagaya na sabi ko, hindi maaring mag-invite tayo ng data centers, but it's not all about data center. Ang gusto, unang-una po, hindi rin strong on job generation ang data center. Ang gusto natin dito is high-quality job generation. Kaya manufacturing businesses and companies ang target natin. So sabi dito, makikipag-compete sa limited na community water. Hindi po, no. In fact, inaral na namin po yan na meron na kaming propose na project dyan. At ang PPP Center ay in-endorse na sa amin, yung isang proposal dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin yan, lalo na po ngayon, papasok na ang rainy season, huge amount volume of water, rainwater, dumadapo po dyan. And then, kung left untap, ay babalik sa dagat. So, ang gusto natin dyan ay magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, pupunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. In fact, yung proyekto na to ay sa una naming tansya ay co-consume ng mga 65 to 90 million liters per day, no? Yung mga industriya na andon. Pero yung initial design na ginawa namin ay nasa 120 million liters per day. Pwede pa namin siyang i-ramp up
up to 300 million liters per day gamit ang technology ito. Anong ibig sabihin? Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon. Hindi ito groundwater extraction, kundi ito yung technology na gusto namin i-propose. At kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around. So yun ang kaya nga po ang isa sa mga principles din namin ay yung inclusive, socially inclusive development. Gusto namin kabahagi natin ang mga communities around sa pag-asenso. So pwede nating i-share itong magandang technology at mapakinabangan din nila. Of course, with technology comes better economies of scale. Makakaasa sila better quality and more economical costs. Okay, next. Sabi nila, may lumabas, it will displace indigenous people, yung mga katutubo natin na kapatid na andon. Hindi po totoo to dahil unang-una, alam nyo po ang Clark Special Economic Zone, Freeport and Special Economic Zone ay more than 30,000 hectares. Ang naibigay na po namin sa ating indigenous people, hectares. Kalahati. 10,000 hectares nandun po sa Bamban. Binigay na po natin sa kanila yon. Para sa kanila po yan. 5,000 sa may Porac. Bago lang po yan. In fact, ang nakuha po nila sa Porac at Florida Blanca ay more than 18,000 hectares. So inaral na po namin na meron na pong nakalaan para sa mga indigenous people na lugar para sa kanila, na pwede silang mamuhay ng naayon sa kanilang kultura at tradisyon. Ito po, ang proyekto pong ito, unang-una ay nakatitulo na sa BCDA. So it's a public land. Na po, wala pong ancestral domain title doon. Pangalawa, ay naka-earmark na to sa pagbuo pa lang ng BCDA law noong 1992 na ito ay industrial development. So, na-classify na po siya as such para makapag-contribute ng development sa Central Luzon, lalo na nung pagkatapos ng pagputok ng Mount Pinatubo. Maraming na-displace na trabaho. So, yun, ang layon ng gobyerno ay makabuo muli ng mga ganitong quality jobs. Okay, next. Ang sabi, magmimina doon. Hindi po. Hindi po namin a-allow yun, no? Ang mangyari po dito, so mayaman po tayo sa ating resources. So, at source, pwede na po i-process doon at dalhin dyan yung mga component sa Clark po, sa Pac Silica, at doon i-process, i-develop at i-export natin. O kaya, maaari din na sa mga member countries manggaling yung mga components, critical minerals na bahagi nitong AI Hub project natin. Okay, next. Sabi din po, baka gamitin ito for defense. Andun po ako mismo nung kasama si Ambassador Romualdez. Lagi pong ito po, pwede ko naman share, nung pipirma ang Pilipinas na sumali sa Pac Silica Summit Coalition. Tinanong po mismo ni Ambassador Romualdez, head po ng US State Department assigned for this project, which is the Undersecretary for Economic Affairs, Mr. Helberg, no, na bumisita rin dito. Sabi ni Ambassador, will you manufacture defense-related products? Sabi niya, no, not at all. Hindi. It's purely commercial. No? So, at yan ang gusto naman natin. No? Ganitong klaseng business na magpapalago sa ating ekonomiya. Okay, next. Ang sabi rin yun nga, masisira ang environment. Hindi po, na-explain ko na kanina, na hindi po tayo mag-agawan. At kami po ay susunod, no? Hindi lang kami, at dahil in our contract po kasi, this will be like any other commercial contract, business contract that BCDA has entered into the past and will be entering with other investors, both local and international, na they all should comply with regulations. Halimbawa, yung pagkuha ng ECC, lahat po ng mga projects namin, kumukuha ng ECC. Hindi kami magsisimula kung wala yon. At hindi lang nagtatapos doon, no? May monitoring pa. Kailangan meron kaming commitment na we will comply with for sustainability, na compliant kami sa environmental
regulation. So ang DNR din, maglalagay rin siya ng team. No? Ginagawa na po namin yan sa airport, sa Subic Clark Expressway. Minomonitor nila yung quality ng tubig, yung quality ng hangin na it should be at international standards na hindi makakapahamak sa environment at sa mamamayan. Okay, next. At ito po, no, malinaw na rin po, hindi na ito usapin kung aling batas ang masusunod. Una-una po, kami, BCDA, guided kami kung anong po pwede lang. Hindi rin naman ho kami pwedeng mag-commit ng lampas sa aming mandato. So, ito pong kung ano mang magiging arrangement na gagawin natin doon ay sa Philippine laws, kagaya po, nabanggit na namin dati, yung Investors List Act natin, na lalong napaganda pa dahil maraming incentives at tinitingnan nila yan, at yung BCDA law, kasi allowed kami to enter into all kinds of business models. Pwedeng lease, joint venture, concession, or other modes pa ho. So, ito po, wala na sa table of discussion with the other parties. Okay, next. Okay. So in short po, no, gusto ko lang i-summarize po na itong proyekto po nito ay, at kami naman ay maganda po na lumalabas din yung mga ganitong concern ng ating iba't ibang sektor at nakikinig kami kasi kabahagi yan ng tinatawag naming stakeholders consultation. Nakikinig kami. Pero ito lang po ang masasabi namin na ang proyektong ito ay napakaganda dahil siguradong panalo ang Pilipinas at panalo ang Pilipino. Dahil iyan ko na lang po, i-recap, no? Pac Silica, New Clark City is envisioned as a Philippine hub for industries of the future. Pangalawa, it is intended to create better jobs for Filipinos and build capabilities that will remain in the country. Po. Pangatlo, Philippines can help us move, Pac Silica can help move the Philippines higher in global value chain. Sinasabi nga, imbes na maging bystander tayo ng ganitong mga pinag-aagawang industriya, no po, na nilalampas-lampasan lang tayo, ay magiging builder na tayo, magiging sentro na tayo mismo ng ganitong mga activities. Ano po? And then, this hub will create a new engine for investment, nabanggit ko na po, for exports and regional growth. And then, this will be governed by Philippine law, environmental protection, so, especially for the surrounding communities, remain non-negotiable. Priority po yan. At ang last po, the government I recognize the public confidence must be earned through transparency and consultancy. So ito po yung laging nasa isip namin habang kami po ngayon ay binubuo namin itong proyektong ito. At naisin namin na sana ay mangyari po ito, no? Kasi napakagandang opportunity to be the next big thing for the Philippines. Salamat po.